Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman akong panibagong customer. At ipang re-repair nila sa akin isang electric pan na stand pan. Ang issue po nito mga ka-voltage ay no power. So yung kinect ko nga po ito, putok po yung open na po yung thermal fuse protector niya papunta sa motor. So ang problem nga po nito, nag-overheat. Kaya kasi ang gamit talaga nila, magdamagan talaga kasi nga mainit ang panahon ngayon. Kaya walang pahinga yung electric pan nila. Chinek ko naman yung bushing, shafting, okay naman po. Kaso sira din yung gearbox, palitin na rin po. So nagpabili nga po ako kay customer ng thermal fuse protector at saka isang gearbox. So habang iniintay ko si customer na bumili ng parts, ng pyesa, so ayan nga po, inumpisahan ko na po siyang linyahan. So mga ka-voltage, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-troubleshoot o mag-repair ng ganitong mga diferensya na ang sira nila ay thermal fuse protector. So ituturo ko po sa inyo kung paano. Ayan nga po, yung blue na yan, galing doon sa may saksakan. Susubayin niyo po yan papunta doon sa motor. Paakit na po yan ng motor yung blue na yan. So yan yung line niya papunta sa thermal fuse protector. So ang ginawa ko dyan, kinat ko lang po yung blue na yan. Ayan, kinat ko nga po yung blue. At dinugtungan ko po ng wire. Para dyan ko po ilagay yung thermal fuse protector. So ilalabas ko na ho yung thermal fuse niya para hindi ko na buksan yung makina. Kasi ho, delikado magkaputol-putol pa. So mga ka-voltage, pwede nyo pong gawin yan. Na DIY kayo sa sarili nyong electric pan. Pagkasira po, wala pong power, pwede nyo pong gawin yung ganyan. Mula sa linya niya, mula sa may saksakan, yung isa niya papunta sa switch, yung isa naman yan papunta sa motor. So ikakat nyo lang po yan dun banda sa taas. Hanapin nyo yung linya o anong kulay nung nasa may line niya, one line niya papuntang motor. Yun lang po, yun dun nyo po ikakat siya. So magdugtong lang po kayo ng wire para may pagkakabitan po kayo ng thermal fuse protector at ikakabit nyo po dyan sa may capacitor. So yung dalawang line ng capacitor na po yan, hanapin niyo po dyan. Ang kailangan, ang makukuha niyo dyan, ang pagtatapan niyo dyan, kailangan ang ikot niya puro clockwise. Kasi pag sa kabila niyo ikinabit, counterclockwise po yung ikot. So walang hangin. So ang hahanapin niyo po yung pakanan ang ikot. Pa-clockwise. Pag nakita niyo na po na doon umiikot siya ng pakanan, doon niyo po itap yun. Thermal fuse at saka yung line na yan. So dyan na po kayo magsusupply. So napakasimple lang po mga ka-voltage. Kaya nyo pong gawin yan sa inyong mga electric pan na pag wala pong power, hindi umuugong, malamang sa malamang thermal fuse protector po ang sira niyan. So ganyan lang po, napaka-easy po. Pwede nyo naman kabitan ng thermal fuse protector sa labas. So maraming salamat po muli mga ka-voltage at sana meron po kayo nakuhang idea sa mga video na pinapost ko. Huwag niyo pong pakilimutan, pakilike at pakishare niyo na rin po para aware din po ang mga hindi pa po nakakaalam sa mga paano pag-troubleshoot ng electric pan o paano palitan ng thermal fuse protector ang electric pan. So maraming salamat po sa inyo mga ka-voltage at God bless po sa ating lahat.